Sa gitna ng alinsangan ng araw at kaluskos ng mga bakal sa construction site, dumating si Marco sakay ng lumang jeep. Nakalugmok ang kanyang lumang bag, halatang galing probinsya. Mula pa siya sa Nueva Ecija at ngayon ay naglakas loob na makipagsapalaran sa Maynila para makapagpadala ng pera sa inang may sakit. Tahimik lamang siya habang tinitingnan ang mga taong abala sa trabaho. May mga nagbubuhat ng semento, may naglalatag ng bakal at may sumisigaw ng utos. Isa siyang bagito, walang kakilala at walang koneksyon. Tanging sipag at determinasyon lang ang dala niya. "Hoy, ikaw, anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ng isang matabang lalaki, si Foreman Romy, kilala sa site bilang palasigaw at palaaway. "Baguhan ka, no? Huwag kang tatanga-tanga rito. Baka madisgrasya ka pa." Napayuko si Marco at marahang ngumiti. "Opo kuya, kakapasok ko lang po. Si Engineer De La Peña po ang nag-interview sa akin." Tumaas ang kilay ni Romy. Siya na naman. Ang hilig talaga nun magpakuha ng mga inutil. "Sige, subukan natin kung hanggang saan ka." Agad siyang inutusan ni Romy na magbuhat ng 4 na sako ng semento mag-isa, kahit halatang mabigat para sa isang baguhan. Ang ibang trabahador ay napatingin, may ilan na natawa, may ilan na umiling na lang. "Kaya mo yan, probinsyano?" asar na tanong ni Romy. "Kaya ko po kuya," mahinahong sagot ni Marco. Sa gitna ng tirik na araw, pinilit niyang buhatin ang mga sako. Nanginginig ang mga braso, tumatagaktak ang pawis. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat buhat ay para sa gamot ng kanyang ina. Pagsapit ng tanghalian, naupo siya sa gilid ng gusali, kumakain ng tinapay at sardinas. Wala siyang kasabay, nakita ni Romy at napangisi. "O ayan ha, wala ka talagang pameryenda? E di wag ka nang magreklamo kapag nahimatay ka." Pero imbes na sumagot, marahan lang nang umiti si Marco. Kinuha niya ang lumang cellphone sa bulsa at tinawagan ang kanyang ina. "Ma, nakapasok na po ako," mahina niyang sabi. "Mainit po rito pero ayos lang ako." Sa kabilang linya narinig niya ang mahinang boses ng ina. "Anak, mag-ingat ka ha, huwag kang papagod masyado." Napangiti si Marco kahit pabasang-basa na siya ng pawis. "Opo ma, basta makapagpadala ako sa inyo sa susunod na linggo." Habang nakaupo, napansin niya ang ilang trabahador na tila nahihirapan dahil kulang sa safety gear. Ang ilan ay walang helmet, may iba namang walang gloves. Pinagmasdan niya ang paligid at napansin ang ilang bitak sa haligi ng ginagawang gusali. May kakaiba sa lugar, parang may mga shortcut na ginagawa sa konstruksyon. Isinulat niya iyon sa maliit na kwaderno kasama ng pangako sa sarili. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ipapaalam niya ito sa dapat makaalam. Pagsapit ng hapon, muling lumapit si Romy. "Bagito, pakilinisan tong area ng mga hollow blocks. Tapos ikaw na ring maghakot ng basura." Tumango lang si Marco. Habang naglilinis, maririnig ang bulungan ng mga kasamahan niya. Kawawa tong bata, parang siya na ang pasurero rito. Gusto niya magpakitang gilas, bahala siya. Ngunit imbes na mainis, tumingin si Marco sa langit at mahinahong huminga. Lahat ng simula, mahirap talaga, bulong niya sa sarili. Pag-uwi niya, halos hindi na makapagsalita sa pagod. Umupo siya sa maliit na kwarto sa inuupahang dorm sa tabi ng site. Sa dingding nakapaskil ang larawan nilang mag-ina. Lumang larawan na kuha noong graduation niya sa high school. "Ma, pangako ko, gaganda rin buhay natin," bulong niya bago pumikit. Sa kabila ng pagod, nakangiti siyang nakatulog dahil alam niyang kahit maliit, isa na siyang hakbang palapit sa pangarap. Kinabukasan, dumating siya ng mas maaga pa sa iba. Nilinis niya agad ang paligid bago pa man dumating si Romy. Nakita siya ng foreman at agad na napailing. "Aba, masipag na tong bagitong to ah." "Pero wag kang magpaloko sa kanya, mga pare. Ganyan yan sa una lang." Napangiti lang si Marco at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit sa isip ni Romy,
May kakaibang inis siyang naramdaman. Parang hindi siya komportable sa katahimikan ng bagitong ito. Tingnan natin kung tatagal ka rito, bulong niya sa sarili. Lumipas ang unang linggo at kahit anong pahirap ang ibigay ni Romy, hindi nagrereklamo si Marco. Lagi siyang maayos, hindi marunong sumagot at laging nakangiti. Ang mga kasamahan ay unti-unti nang humahanga sa kanya. Iba tong batang to pare, tahimik pero matibay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, si Romy ay hindi mapakali. May kutob siyang may kakaiba kay Marco. Sino ka ba talaga, ha? Mahina niyang sabi habang nakapingin sa binata mula sa malayo. Sa mga sumunod na araw, mas sinubok pa ni Romy si Marco. Ipinapagawa ang mga trabaho na lampas sa kaya, pinagtatawanan sa tuwing magkakamali at minsan pa'y tinutulak sa putik kapag may insidente. Ngunit si Marco ay nananatiling kalmado. Sa bawat sakit at pagod, tanging larawan ng kanyang ina ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa bawat pangungutya, iniisip niyang ito ay bahagi ng kanyang pag-angat. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ng mga bakal sa ikalawang palapag, muntik nang madisgrasya si Marco. Dahil sa maluwag na scaffolding, mabilis siyang nakabitaw at buti na lang ay nahawakan ng isa sa mga kasamahan bago siya tuluyang bumagsak. Sa ilalim, narinig niyang sigaw ni Romy, "Anong ginagawa mo, tanga? Kung nahulog ka, dagdag abala ka lang." Unit ang engineer na si De La Peña ay lumapit at sinabing, "Foreman, masyado mo yatang pinipilit tong bata. Baka may mangyaring hindi maganda." Napangiti lang si Romy ng pilit. "Kaya niyan sir, sanay sa hirap, probinsyano yan." Habang dumidilim ang langit at unti-unting umaambon, si Marco ay muling nagtrabaho ng walang reklamo. Sa kanyang isip, alam niyang darating din ang araw na makikita ng lahat ang halaga ng kanyang ginagawa. Hindi para ipagmalaki, kundi para patunayan na kahit baguhan, may puwang sa mundong puno ng yabang at pangmamaliit. Sa gitna ng ulan, marahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi, halos sa patak ng ulan. Habang nakatingala sa gusaling, unti-unti niyang tinutulungan itayo. Isang gusaling magiging saksi sa simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, dumating si Marco ng mas maaga pa sa lahat. Ang unang sinag ng araw ay sumalubong sa kanya habang pinupunasan niya ang mga natirang putik sa kahapon. Hindi na siya sanay matulog ng mahaba at kahit masakit pa ang mga kalamnan, mas pinili niyang kumilos. Habang nag-aayos siya ng mga kagamitan, narinig niya ang papalapit na yabag ng mabibigat na bota. Si Foreman Romy na naman, may sigarilyo sa bibig at nakasumbrero. "Aba, Bagito, mukhang gusto mong magpapasipag ha. Baka gusto mong palitan ako dito." Biro niyang may halong pangungutya. Tumigil si Marco at mahinahong sumagot, "Hindi po kuya. Gusto ko lang po maayos yung trabaho ko." Napangisi si Romy. "Trabaho mo? Sa ayos mong yan, baka ikaw pa maging dahilan ng disgrasya." Sabay tapon ng upos ng sigarilyo malapit sa paa ni Marco. Habang lumilipas ang mga oras, patuloy ang pag-uutos ni Romy sa kanya. Lahat ng maduming gawain kay Marco napupunta. Kung may kailangang buhatin, siya ang unang tinatawag. Kapag may natapong halo ng semento, siya rin ang pinapagalitan. Sa kabila ng lahat, ni minsan ay hindi siya sumagot. Ang mga kasamahan, halata ang awa. "Pare, pasensya ka na ha. Talagang ganyan si Romy," bulong ng isa. "Sanay ka na rin. Baka isang araw mapansin ka rin ng engineer." Tumangulam si Marco. Ang totoo, ayaw niyang magreklamo. Alam niyang hindi siya pumunta ron para magtagisan ng yabang kundi para matuto. Isang tanghali, kumakain ng tinapay si Marco sa lilim ng gusali. Lumapit si Romy kasama ang 2 maton nitong tauhan. "Ano yan, baon mo? Tinapay lang?" Tuksong tanong ni Romy habang inaagaw ang tinapay sa kamay ng binata. "Para kang pulubi, dito ka na rin matulog sa semento." Natahimik si Marco. Hawak niya ang tiyan habang pinagmamasdan si Romy na tumatawa. "Kuya Romy,
Mahinahong wika ni Marco, magtrabaho na lang po tayo. Sayang oras. Sa halip na pakinggan, tinulak siya ni Romy. Abat tinuturuan pa ako ng bagito. Humagalpak sa tawa ang dalawa niyang kasama. Pero bago pa siya tuluyang masaktan, dumating ang site engineer na si Engineer De La Peña. Ano tong ingay? Singhal nito. Agad na tahimik si Romy. Wala to sir, tinuturuan ko lang tong bago. Tiningnan ni engineer si Marco. Okay ka lang, iho? Tumangulang siya. Opo sir, ayos lang po ako. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang hindi tama ang nangyayari. Hindi lang siya ginagawang katuwaan, kundi sinasadyang apihin. Pagsapit ng hapon, habang abala sa pag-aayos ng mga bakal, may narinig siyang kalabog mula sa itaas. May natanggal na bakal na muntik nang tumama sa kanya. Marco! Sigaw ng isa sa mga trabahador habang hinila siya palayo. Nahulog ang bakal sa mismong pwesto niya kanina. Kung hindi siya napatakbo, baka napinsala na siya. Nanginginig pa ang kamay niya habang pinupulot ang nalaglag na helmet. Lumapit si Romy at walang pakialam na nagsabi, "Kasalanan mo yan. Kung tumingin ka sana sa taas, di sana nadamay ka." Nagsimulang umalma ang ibang trabahador. Kuya Romy, hindi naman kasalanan ni Marco yun ah. Mali ang pagkakalagay ng tali mo. Sigaw ng isa. Pero itinaboy lang ni Romy ang mga ito. Tumahimik kayong lahat. Ako ang foreman dito. Tahimik na lumayo si Marco. Hindi siya sumagot, pero sa puso niya nagsimulang umusbong ang tanong, bakit kailangan ganito ang pagtrato sa mga baguhan? Hindi ba't pare-pareho lang silang nagtatrabaho? Habang naglilinis sa tabi ng site, napansin niya ang isang mahinang tunog ng kalawangin na tubo. Similip niya at natuklasan na may tagas ang linya ng tubig na malapit sa kuryente. Agad niyang tinakpan ng basahan at naglagay ng babala sa tabi nito. Isinulat niya sa maliit na notepad, tagas malapit sa linya ng kuryente, delikado. Hindi niya alam, pinapanood siya ni Engineer De La Peña mula sa malayo. Kinagabihan, pag-uwi sa barong-barong dorm, tumawag siya ulit sa kanyang ina. Ma, ayos lang ako. Medyo napagod lang. Pero huwag kang mag-alala, maayos yung mga kasama ko. Sabi niya kahit alam niyang hindi iyon totoo. Anak, huwag mong pipigilan ang sarili mo kapag inaapi ka. Ang kabaitan, minsan nilalapastangan. Sagot ng ina. Napangiti siya. Hindi po ako susuko ma. Balang araw maiintindihan din nila kung bakit ako tahimik. Kinabukasan, habang nagtatali ng mga bakal, muli siyang tinawag ni Romy. Bagito, halika rito. May ipapagawa ako. Pinabuhat sa kanya ang mga baras ng bakal na hindi kayang dalhin ng iisang tao. Sir, baka po mabigat to, mahina niyang sabi. Kung mahina ka, umuwi ka na sa inyo. Singhal ni Romy. Wala siyang nagawa kundi pilitin. Habang binubuhat ang mga bakal, naramdaman niyang parang bumibigat ang hangin. Nanginginig ang mga tuhod niya pero pinilit niyang tapusin. Nang mailapag niya ito, halos mawalan siya ng hininga. Aba, hindi pa pala duwag tong batang to, sabi ni Romy, medyo nagulat din sa tibay niya. Habang naglilinis ng paligid, may lalaking lumapit. Isa sa mga trabahador na matagal nang tahimik lang. Pare, ikaw lang ang nakita kong ganyan. Ang dami nang umalis dahil kay Romy. Pero ikaw, andyan pa rin, ngumiti si Marco. Siguro kasi, alam ko kung para saan ako nandito. Lahat ng hirap, may kapalit balang araw. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagdilim, nakaramdam siya ng kakaibang lakas ng loob. Oo, mahirap ang trabaho. Oo, masakit ang ginagawa sa kanya. Pero alam niyang hindi ito magtatagal. Sa bawat sigaw ni Romy, sa bawat insulto, mas nagiging matatag siya. Hindi niya alam ang mga mata ng tadhana ay tahimik na nagmamasid. At darating ang araw na ang bagitong inaapi ay siyang magpapakita kung ano ang tunay na halaga ng isang taong marunong magpakumbaba at tumindig sa kabutihan. Makalipas ang ilang linggo, tila mas tumindi pa ang pananakit ng loob na ginagawa ni Foreman Romy kay Marco. Sa tuwing may pagkakamali ang isa sa mga trabahador, kay Marco laging napupunta ang sisi.
Kung minsan, sinisigawan siya sa harap ng lahat, tinatawag na inutil at pinagtatawanan ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik lang si Marco. Hindi siya bumabalik ng tingin o sumasagot ng masama. Tinitiis niya dahil alam niyang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas malapit siya sa katuparan ng kanyang pangarap para sa ina. Isang tanghali habang nagpapahinga ang lahat sa lilim ng gusali, kinuha ni Marco ang lumang cellphone niya. Kahit halos wala ng load, tumawag pa rin siya sa bahay. "Ma, nakakapagod pero okay lang po ako." Mahinahon niyang sabi, "Nakapagpadala na po ako ng kaunti. Pambili niyo po ng gamot ha?" Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina. "Anak, huwag mong pinipilit ang sarili mo. Ang mahalaga, ligtas ka." Pinilit ni Marco na huwag magpahalata ng pagod. "Kaya ko po to, ma. Sandali na lang, makakauwi rin ako." Pagkababa ng tawag, napangiti siya. Ngunit hindi niya alam, may nakikinig pala sa kanya si Romy, nakasandal sa poste, naninigarilyo, nakataas ang kilay. "Uy, bagito, yung nanay mo ba yung tinatawagan mo? Iiyak ka na lang dyan? Ano ka, mama's boy?" Sigaw ni Romy. Napatingin si Marco pero hindi siya sumagot. "Bakit, wala ka bang dila? O baka naman hindi mo talaga alam kung paano makipagsabayan dito?" Sabay tapon ng plastik ng sigarilyo sa tabi ni Marco. "Ang hina mo talaga, wala kang mararating dito." Tumalikod siya at tumawa. Ngunit sa likod ng ngiti ni Romy, may halong inis. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit anong insulto ang gawin niya, hindi pa rin umiinit ang ulo ni Marco. Parang walang epekto ang lahat ng pananakot at pangmamaliit. Nang sumunod na araw, may bagong dating na materyales, mga bakal, simento at tubo para sa upper floor. Si Romy ang nag-aasikaso, ngunit nang mapansin niyang may kulang na mga kagamitan, agad niyang ibinunton ang galit kay Marco. "Ikaw, bagito, nasaan yung mga tornilyo kagabi? Ako pa ba maghahanap nun?" Nabigla si Marco. "Kuya, kahapon po maayos kong nilagay sa toolbox." Hindi pa siya natatapos, tinulak siya ni Romy. "Walang pero-pero. Huwag mong sabihing ako pa ang nagsinungaling dito." Nakatingin lang ang ibang trabahador, walang gustong makialam. Si Marco nakayuko lang at kahit umiinit na ang mata, pinigilan ang luha. "Pasensya na po kuya, ako na lang ulit ang hahanap." Umalis siya at tahimik na naglakad papunta sa bodega. Habang hinahanap niya ang mga tornilyo, may lumapit sa kanya, si Lando, isa sa mga matatandang trabahador sa site. "Huwag mong masyadong dibdibin, Marco," sabi ni Lando. Ganyan talaga si Romy. Kahit noon pa, lahat ng baguhan dinadaan niya sa init ng ulo. Pero alam mo, may kakaiba sa'yo. Hindi ka lumalaban, hindi ka rin nagagalit. Parang matibay ka sa loob. Napangiti si Marco. "Siguro kasi, sanay na ako, Kuya Lando. Sa probinsya pa lang." Kailangan mo talagang tiisin ang hirap bago ka makarating sa gusto mo. Tumango si Lando. "Kung ganyan ka palagi, malayo ang mararating mo, bata." Ilang araw ang lumipas at unti-unting napansin ng mga kasamahan ang kasipagan ni Marco. Siya ang unang dumarating at kadalasan siya rin ang huling umuuwi. Kahit hindi utusan, kusa siyang nag-aayos ng kalat. Nagtatabi ng mga gamit at tumutulong sa iba. Minsan, nakita siya ni Engineer De La Peña habang inaayos ang sira sa scaffolding kahit hindi naman iyon bahagi ng trabaho niya. "Marco, sinong may utos sa'yo na gawin yan?" tanong ng engineer. "Wala po sir, pero baka kasi may madisgrasya kapag hindi naayos," sagot ni Marco. Napangiti si De La Peña. "Mabuting bata ka, ipagpatuloy mo yan." Ngunit hindi natuwa si Romy nang mapansin niyang parang nagkakagusto na kay Marco ang mga kasamahan at pati ang engineer. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng rebar sa itaas, sinadya niyang utusan si Marco na maghakot ng mabibigat na tubo mag-isa. "Kaya mo yan, di ba? Ang latas mo eh," sarkastikong sabi ni Romy. "O baka naman arte-arte ka lang?" Napatingin si Marco. "Kaya ko po, kuya."
Pero habang binubuhat niya ang mga tubo, naramdaman niyan parang dumulas ang sahig. May basang parte ng semento na hindi niya napansin. Nadulas siya at muntik nang mahulog sa ikalawang palapag. Buti na lang mabilis siyang nahawakan ni Lando. "Marco!" sigaw ni Lando. Lahat ay nagtakbuhan. Si Romy halatang nagulat pero agad nagsalita. "Kasalanan niya yan. Ang tanga kasing tumapak kung saan-saan." Ngunit halata sa lahat na may mali. Alam nilang si Romy ang nag-utos sa kanya sa mapamanib na parte ng site. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinabihan siya ni Engineer De La Peña na magpahinga muna. "Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo palagi, Marco. Minsan ang tapang nasa pagtitimpi rin." Tumango siya. "Salamat po sir, pero okay lang po ako. Kailangan kong mangtrabaho." Sa loob ng barong-barong dorm, habang nafahiga at pinupunasan ang bahagyang galos sa braso, tumingin siya sa kisame at tahimik na nagdasal. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Alam kong may dahilan kung bakit ako nandito." Habang tulog ang lahat, humawak siya sa lumang cellphone niya at muling tiningnan ang larawan ng kanyang ina. "Ma, sana nakangiti ka pa rin." Bulong niya. Sa labas, tahimik ang gabi. Kanging ingay ng malalayong sasakyan at hampas ng hangin ang maririnig. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, unti-unti nang magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Ang mga taong ngayon ay nangaapi, ay siyang unang luluhod sa harap ng katotohanang matagal na nilang tinatago. Dahil sa likod ng katahimikan ni Marco, may kwento pala siyang hindi nila kailanman inasahan. Matalipas ang insidente ng pagkadulas ni Marco sa itaas ng gusali, tila mas naging tahimik ang buong construction site. Ang mga trabahador ay mas nag-ingat at ang ilan sa kanila ay nagsimulang umalalay kay Marco tuwing binibigyan siya ni Foreman Romy ng mabibigat na utos. Pero si Romy, kahit nakikita ang pagbabago ng paligid, ay lalong nagninit-nit sa loob. Para bang hindi niya matanggap na unti-unting nakukuha ni Marco ang simpatya ng mga tao. Isang umaga, habang nagmamasid sa mga trabahador, nilapitan siya ng isa sa kanyang tauhan. "Boss, parang nagkakaroon na ng kakampi yung bagito ah," sabi nito. Suminghap si Romy at malamig na sumagot, "Hayaan mo lang, hindi magtatagal, madadapa rin yan." Samantala, sa kabilang dulo ng site, nakatanggap ng tawag si Engineer De La Peña. "Opo sir," sabi niya sa kausap, "naiintindihan ko po. Nakaschedule po tayo ng partial inspection sa susunod na linggo." Napatingin siya kay Marco na abala sa pag-aayos ng mga kahoy na suporta. "Marco," tawag niya. Agad tumakbo ang binata, pawis at maalikabok. "Opo sir, may inspection tayong paparating. Siguraduhin mong maayos lahat ng gamit, lalo na yung paligid ng scaffolding." Tumango si Marco. "Opo sir, ako na pong bahala." Napangiti ang engineer. "Salamat. Alam kong mapagkakatiwalaan kita." Habang patuloy ang trabaho, sinadyang ipatawag ni Romy si Marco sa harap ng mga tauhan. "Hoy Bagito, narinig mo raw may inspection? Gusto mo sigurong magpasikat ha?" Tumawa ang ilan pero may mga halatang naiinis na sa ugali ni Romy. "Hindi po kuya, ginagawa ko lang po trabaho ko." "Trabaho mo?" Sabay hampas ni Romy ng martilyo sa kahoy. "Trabaho mo ring bang makialam sa mga report ko sa engineer?" Natigilan si Marco. "Hindi po ako nakikialam kuya. Sinusunod ko lang yung mga utos." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, tinuro siya ni Romy. "Makinig ka, ako ang foreman dito. Ako ang masusunod. Huwag kang magmamagaling dahil lang gusto kang kampihan ng engineer. Nauunawaan mo?" Tahimik lang si Marco at tumango. Pero sa loob niya, unti-unti nang nabubuo ang kaba. Alam niyang may mali sa proyekto, may ilang parte ng gusali na tila hindi sumusunod sa tamang sukat at kapal. Isinulat niya ito sa maliit na kwaderno, kasama ng petsa at lugar. Hindi dahil gusto niyang isumbong, kundi para maitala siya ng lahat ng nakikita niyang dapat ayusin. Habang naglalakad pabalik sa bodega, napahinto siya nang marinig ang pag-uusap ni Romy
at ng isang supplier. Pare, baka naman pwede mo nang ayusin yung resibo. Lagyan mo lang ng konting dagdag sa semento. Sabihin mong 5 truck kahit 4 lang dumating, sabi ni Romy. Sigurado ka? Sagot ng supplier. Oo, ako bahala. Wala namang titingin dyan. Nanatiling nakatago si Marco sa likod ng mga bakal. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Gusto niyang lumapit at sabihing mali ito, pero alam niyang delikado. Sa halip, marahan siyang lumayo at itinago sa isip ang lahat ng narinig. Kinagabihan habang kumakain ng tinapay, tinanong siya ni Lando, Marco, parang tahimik ka ngayon? May iniisip ka ba? Wala naman po, Kuya Lando. Iniisip ko lang yung gagawing inspection. Gusto kong maging maayos ang lahat. Magaling yan, sagot ni Lando. Pero tandaan mo, minsan kahit gaano ka pa kasipag, may mga taong ayaw kang umangat. Kinabukasan, dumating si Engineer de la Peña, dala ang mga blueprint ng proyekto. Romy, siguraduhin mong nasa tamang alignment lahat ng poste sa Block C. Paparating na kasi ang inspektor. Tumamo si Romy, pero halatang hindi interesado. Opo sir, kami na po bahala. Nang umalis ang engineer, nilapitan niya ang isa sa mga tauhan. Huwag niyo nang galawin yung Block C. Tinatamad na ako dyan. Sabihin niyo na lang sa inspection, ongoing pa. Sir, baka mapansin, ako bahala. Mariing sagot ni Romy. Habang pinagmamasdan ni Marco ang mga ginagawa, nakita niya ang kawalan ng consistency sa poste at ang ilang bitak sa sementong dapat ay buo. Kinuha niya ulit ang lumang cellphone at kinuhanan ng larawan. Maingat niyang tinago ito, alam niyang mahalaga ang ebidensya. Ngunit hindi niya alam, nakita pala siya ni Romy mula sa malayo. Aba, nagpipicture-picture pa ang bagito ha? Bulong nito. Tingnan natin kung ano ang binabalak mo. Hapon na nang magpatawag ng maagang meeting si Romy. Makinig kayong lahat, sigaw niya. Sa susunod na linggo, may inspection. Gusto kong walang lalabas na kahit anong reklamo. Lahat ng problema itago nyo. Walang lalapit sa engineer, lalo na sa mga taga-gobyerno. Kapag may nagkamali, ako mismo ang magpapalayas dito. Lahat ay natahimik. Si Marco nakaupo sa dulo. Tahimik lang na nakayuko. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na siya makakapayag. Kung magpapatuloy ang ganitong sistema, baka isang araw may mamatay sa kapabayaan. Ngunit hindi pa ngayon ang tamang oras. Kailangan niyang maghintay ng pagkakataon. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad pa uwi, tinawagan ulit niya ang kanyang ina. Ma, minsan mahirap maging tahimik. Mahina niyang sabi. Minsan, gusto ko na lang sumigaw. Anak, sagot ng ina, ang tamang panahon ng katotohanan ay dumarating din. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang kabutihan. Tumulo ang luha ni Marco. Opo ma, hindi ako susuko. Sa kanyang dibdib, alam niyang may bigat na parating. Isang gulong magbabago hindi lang ng kanyang buhay, kundi ng buong lugar na iyon. At sa katahimikan ng gabi, sinindihan ni Romy ang kanyang sigarilyo habang bulong niya sa sarili. Makikita mo ba ito? Sa huli, ako pa rin ang masusunod. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang lumalapit ang araw ng inspeksyon. Ramdam sa buong site ang tensyon. Ang ilan ay mas maingat na sa trabaho, ang iba na may kabado dahil alam nilang maraming paglabag ang proyekto. Pero sa kabila ng lahat, si Romy pa rin ang tila pinakakampante. Relax lang kayo, sabi niya sa mga tauhan. Wala namang mangyayari. Ilang taon na akong foreman, wala pang inspeksyon na bumagsak sa kamay ko. Tiningnan siya ng ilan, pero walang sumagot. Alam nilang marami sa mga sinasabi ni Romy ay hindi totoo, ngunit takot silang magsalita. Si Marco, sa kabilang banda, tahimik lang na nagmamasid. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, pero alam din niyang kailangan na niyang kumilos. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga kahoy at bakal sa Block C, napansin niya ang isang grupo ng mamatrabahador
na nag-aayos ng poste. Napakunot ang noo niya nang mapansin na mali ang sukat ng inilalagay na bakal. Lumapit siya ng maingat. "Kuya, hindi po ba dapat mas makapal yung bakal dyan? Parang hindi tugma sa plano," sabi niya. Napatingin ang isa sa mga kasamahan, halatang naiilang. "Oo nga pero yan ang sabi ni Foreman Romy. Huwag ka na lang makialam, baka mapagalitan ka pa." Tumango na lang si Marco, pero hindi niya maiwasang kunan ng larawan ang parte ng poste gamit ang kanyang lumang cellphone. Hindi dahil gusto niyang manira, kundi dahil gusto niyang may ebidensya sakaling may mangyaring masama. Nang gabing iyon, pag-uwi sa dorm, tahimik siyang nagbukas ng notepad. Doon niya muling sinulat ang mga napansin sa construction site, ang mga bitak sa pader, ang maling sukat ng bakal, at pati na ang mga pagkakataong niloloko ni Romy ang mga supplier. Habang nagsusulat, biglang kumatok si Lando sa pinto. "Marco, gising ka pa? Uminom ka muna ng kape. Alam kong pagod ka na naman." Tinanggap niya ang tasa at ngumiti. "Salamat po, Kuya Lando. Iniisip ko lang po kung paano magiging maayos tong site." Tumango si Lando. "Bata, minsan kahit gaano tayo kabait, may mga taong hindi talaga titigil hanggat hindi ka bumibigay. Pero tandaan mo, sa huli, laging panalo ang totoo." Inabukasan, habang abala sa trabaho, biglang tinawag ni Romy si Marco sa harap ng lahat. "Hoy Bagito, halika nga rito." Lahat ay napalingon. "May nagsumbong sa akin na may kinuunan ka raw ng litrato dito. Totoo ba yun?" Napahinto si Marco. "Hindi po kuya, wala naman akong masamang ginagawa." Lumapit si Romy at halos idikit ang mukha sa kanya. "Wala daw? Bakit lagi kang may hawak na cellphone? Baka naman gusto mong ipasara tong proyekto, ha?" Mahina pero matatag na tinig ang sagot ni Marco. "Wala po akong intensyon na ganun. Gusto ko lang pong siguraduhin na ligtas tayong lahat." Napatawa si Romy ng malafas. "Ligtas? Di ikaw na ang safety officer. Hoy mga pare, pakinggan nyo to. Gustong maging bayani." Natawa ang ilan pero karamihan ay tahimik lang. Hindi nila alam kung tatawa ba sila o maaawa. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na mapakali si Romy. Lalong tumindi ang kanyang pagdududa kay Marco. Pinagbawalan niyang lumapit ito sa mga lugar na may dokumento o plano at tuwing may pagkakataon, pinapahiya pa rin niya ito. Ngunit ang hindi niya alam, nagsimula nang makapansin si Engineer De La Peña. Sa mga nakaraang linggo, napansin niyang mas naging masipag si Marco at madalas siyang nakikitang nagmamasid sa mga parte ng site na madalas balewalain ng iba. Humango si De La Peña, halatang humanga sa kanyang sagot. Pagsapit ng gabi habang nag-aayos ng gamit, muling kinuha ni Marco ang cellphone. Sa pagkakataong iyon, hindi para tumawag, kundi para muling basahin ang mga tala niya. "Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko, ma," bulong niya habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ina. "Pero alam kong mali yung nangyayari. Kung mananahimik ako, baka may masaktan pa." Tumulo ang luha sa kanyang mata at doon niya napagtanto, hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan niyang maging matapang, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng trabahador na walang boses. Kinabukasan, dumating si Romy ng maaga, mas maaga pa sa karaniwan. Napansin ni Marco ang kakaibang tingin sa kanya. "Bagito," sabi nito, "sumama ka sa akin. May ipapagawa ako sa'yo." Dinala siya sa dulo ng site kung saan walang masyadong tao. "O, linisin mo tong parte ng hukay. Dalian mo bago dumating ang inspektor." Sumunod si Marco, ngunit habang naglilinis, napansin niya ang isang malalim na bitak sa sementong haligi. "Kuya, parang may sira po dito." Maingat niyang sabi. "Wala yan, ayusin mo na lang," sigaw ni Romy. Pero nang sinubukan ni Marco linisin, lumawak ang bitak at gumuho ang bahagi ng lupa. Dahilan para muntik siyang mahulog.
Agad siyang nakapit sa gilid at sa kabutihang palad may nakarinig sa sigaw niya. Tumakbo sina Lando at ilan pang kasamahan at tinulungan siyang makaakyat. Halos nanginginig si Marco sa takot habang pinagmamasdan ang gumuhong bahagi ng lupa. Lumingon siya kay Romy na halatang nagulat din pero agad nagtago sa tikas. "Kasalanan mo yan! Hindi mo kasi alam ginagawa mo!" sigaw nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagsalita si Marco. Alam niyang hindi aksidente ang lahat ng ito. Sa isip niya, marahil panahon na para ipaglaban ang tama kahit gaano pa kasakit ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng galit, hindi dahil sa sarili niyang nasaktan, kundi dahil sa mga taong patuloy na nagsasamantala sa kabutihan ng iba. Habang pinagmamasdan niya ang sira sa hukay, alam niyang iyon ang simula ng pagbubunyag ng mas malaking kasalanan sa site na iyon. Pagkatapos ng insidente sa hukay, pansamantalang pinatigil ni Engineer De La Peña ang ilang bahagi ng proyekto. Nabalot ng kaba ang buong site at kahit walang nagsasalita, ramdam ni Marco ang takot sa mga kasamahan niya. Lalo na't alam niyang may malalim na dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng bitak sa haligi. Alam niya sa sarili niyang may koneksyon iyon sa mga shortcut na ginagawa ni Romy. Ngunit sa halip na magalit, mas pinili niyang manahimik muna at obserbahan ang mga susunod na hakbang. Alam niyang may darating na araw na mabubunyag din ang lahat at iyon ay kailangang mangyari sa tamang paraan. Kinabukasan, dumating si engineer sa site, dala ang ilang mga papeles at blueprint. "Magkakaroon tayo ng final inspection bukas," sabi nito sa lahat. "Gusto kong maging maayos ang lahat. Kung may kailangang kumpunihin, ayusin niyo na bago dumating ang mga taga City Hall." Napatigil si Marco. "Taga City Hall?" bulong niya sa sarili. Ang ibig sabihin, isa sa mga darating ay ang mismong Chief Building Inspector. Napahinga siya ng malalim at bahagyang natigilan. Hindi niya alam kung bakit, pero parang kumabog ang dibdib niya nang marinig iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang pwesto, napansin niyang tila lalong naging balisa si Romy. Nandon ito sa dulo ng site, nag-uusap sa cellphone, mababa ang boses. "Siguraduhin mong walang makikitang bitak bukas. Kung may kailangan itago, takpan niyo na ng bagong halo," mahinang sabi nito. Hindi man narinig ni Marco ng buo, sapat na ang ilang salitang iyon para makumpirma niya ang matagal na niyang hinala. May tinatago talaga ang foreman. Pag-alis ni Romy, agad lumapit si Marco sa lugar na tinutukoy. Si Tonya nakita ang bagong latag na semento. Sariwa pa at tila tinatakpan lang ang luma at sirang bahagi. Tinapik niya ang ibabaw, malambot pa at halatang minadali. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa dorm, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga litrato at tala sa kanyang cellphone. Ang mga bitak, ang maling sukat, at ang mga tagas ng tubo. Lahat ng iyon ay patunay ng kapabayaan. Paano kung may masaktan? Paano kung bumagsak ang gusaling ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng kaba, may takot din siyang nararamdaman. Alam niyang kapag nagsalita siya, siguradong si Romy ang unang magagalit. At alam din niyang may impluensya si Romy sa ilang tao sa opisina. "Baka mawalan ako ng trabaho," mahina niyang sabi. Ngunit naalala niya ang tinig ng kanyang ina sa huling tawag nila. "Anak, huwag mong hayaang matakpan ng takot ang tama." Pinikit niya ang mga mata at nagpasya. Sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na siya dapat manahimik. Kinabukasan, dumating sa site ang mga taga City Hall. Nakabarong, may dalang mga clipboard at dokumento. Sa uniforme nilang may tatak ng Building Inspection Office, halatang formal at seryoso ang pagdating nila. Tahimik ang lahat habang nag-iikot sila sa site. Ang ilan ay kinakabahan habang si Romy ay pilit na nakangiti,
halos pawisan kahit maaga pa ang araw. "Good morning po, mga sir," sabi nito. "Maayos po ang lahat dito. Ligtas, kumpleto sa papeles." Tumango lang ang isa sa mga inspektor. "Makikipagkita kami kay Chief. Nasa daan pa raw siya." Napatigil si Marco. "Chief? Ibig sabihin paparating na ang mismong Chief Building Inspector?" Pagdating ng isang itim na SUV, napalingon ang lahat. Bumaba ang isang lalaking nasa 50 anyos, matikas at may awtoridad sa tindig. Lumapit agad si Engineer De La Peña. "Sir, salamat po at nakarating kayo. Handang-handa na po ang site." Tumango ang Chief Inspector. "Sige, gusto kong makita ang Black Sea at yung foundation area." Dito biglang namutla si Romy. Sir? Baka pwedeng mamaya na lang po yung parteng yon. Medyo basa pa kasi ang semento. Hindi na kailangang hintayin." Matigas na sagot ng Chief. "Ngayong araw ko gustong makita." Tahimik na sumunod ang lahat habang naglalakad ang mga opisyal. Habang lumalapit sila sa Black Sea, ramdam ni Marco ang bilis ng tibok ng puso niya. Ang lugar na iyon ang mismong tinatakpan ni Romy. Nang ituro ng Chief Inspector ang haligi, agad niyang napansin ang manipis na semento sa ibabaw. "Foreman, malamig ditong sabi. Gaano na katagal tong sementong to?" "Kahapon po sir," sagot ni Romy. Pawis na pawis. "Kailangan lang pong i-cover yung lumang bahagi." "Bakit kailangan i-cover? May sira ba?" Halos hindi makasagot si Romy. "Wala naman po sir, preventive lang po." Bago pa makapagsalita pa si Romy, marahang lumapit si Marco. "Sir," sabi niya, halos nanginginig. "Kung pwede po, gusto kong ipakita yung litrato ng lugar bago lagyan ng bagong semento." Napalingon ang lahat, lalo na si Romy. "Anong sinasabi mo, bagito?" Singhal nito. Pero hindi na siya nakinig. Inabot ni Marco ang kanyang cellphone sa Chief Inspector at ipinakita ang mga larawan. "Ito po yung kuha ko 2 araw bago ihalo yung bagong semento. May bitak na po sa haligi at tinakpan lang para hindi mapansin." Tahimik ang paligid. Halos marinig ang paghinga ng bawat isa. Ang Chief Inspector, seryosong tinitigan ang mga larawan, saka tumingin kay Engineer De La Peña. "Engineer, tala mo ba to?" Umiling ang engineer, halatang gulat. "Hindi po sir, wala pong nagsabi sa akin tungkol dyan." Napayuko si Romy, namumutla. "Sir, hindi ko po alam na." "Tama na Romy," putol ng chief. "Delikado to, kung hindi sinabi ng batang to, baka bumagsak to pag natapos." Lumingon siya kay Marco. "Salamat sa katapangan mo, iho." Hindi pa alam ni Marco, pero sa sandaling iyon, nagsimula nang magbago ang ihip ng hangin sa site. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan niya ay naging sandata. Ang bagitong madalas apiin, siya pala ang magsasalba ng proyekto sa kapahamakan. At habang tinitingnan siya ng Chief Inspector, may kakaibang ngiti sa labi nito. Isang ngiting may pagkilala at pagkagulat na tila may mas malalim pang dahilan. Tahimik ang buong construction site matapos ang inspeksyon. Lahat ay tila natigilan sa nangyari, lalo na nang makita nilang pinuri mismo ng Chief Building Inspector si Marco. Ang dating bagitong pinagtatawanan ay ngayon ay nakatanggap ng papuri mula sa pinakamataas na opisyal na bumisita sa lugar. Ngunit higit pa sa lahat, walang nakakaalam na may mas malalim na koneksyon pala ang binatang iyon sa taong tinitingala nila. Pag-alis ng ibang mga inspektor, tinawag ng chief si Marco. "Iho, sandali," sabi nito habang nakatingin sa kanya nang may kakaimbang lambing sa mga mata. "Ano nga palang buong pangalan mo?" Saglit na natigilan si Marco. "Marco de la Cruz po, sir." Mahinahong sagot niya. Biglang nanahimik ang opisyal. Napalunok ito at tumingin kay Engineer De La Peña. "Siya ba yung anak ng..." Pero agad niyang pinutol ang sarili. Wala. Magaling ka, iho. Magaling at matapang." Lumapit si Engineer at tinapik si Marco sa balikat. Hindi lahat naglalakas loob magsalita. "Mabuti at ginawa mo yon." Mumii si Marco pero sa loob niya ay halong kaba at hiya. "Pasensya na po, sir."
Alam kong hindi ako dapat basta magsalita, pero ayokong may mapahamak. Tumango ang Chief Inspector. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dapat na kami ang magpasalamat. Bago ito umalis, may iniabot siyang card kay Marco. Kung may makita ka pang ganitong klaseng kapabayaan, tawagan mo ako. Huwag kang matakot, anak. Tinanggap ni Marco ang card at nagpasalamat. Hindi niya alam kung bakit, pero sa paraan ng pagkakasabi ng chief, may kakaibang init ang tono. Tila isang amang may pagmamalasakit. Kinagabihan, sa dorm, hindi pa rin makapaniwala si Marco sa nangyari. Hawak niya ang calling card ng Chief Inspector. Paulit-ulit na binabasa ang pangalan, Engineer Roberto de la Cruz. Napahinto siya, De la Cruz, pareho sa apelyido niya. Napangiti siya ng mapait. Siguro naman, hindi ko insidente to. Bulong niya. Pero agad niyang itinabi ang card. Hindi importante kung anong koneksyon. Ang mahalaga, tama ang ginawa ko. Kinabukasan, dumating ang balita na pansamantalang sinuspinde ang proyekto para sa mas malalim na pagsusuri. Galit na galit si Romy nang marinig iyon. Dahil sa batang yon naantala ang trabaho, sigaw niya sa mga tao. Alam niyo ba kung magkano ang mawawala sa atin? Pero walang sumagot. Ang mga trabahador ay hindi na tumingin sa kanya tulad ng dati. Ang dating takot napalitan ng pagkadismaya. Halatang unti-unti nang nawawala ang tiwala nila kay Romy. Lumapit si Lando sa kanya. Romy, tama na. Ikaw naman talaga may kasalanan dito. Kung sinunod mo lang yung tama, wala sanang ganitong problema. Anong alam mo? Balit ni Romy. Tagabuhat ka lang. Tumalikod siya pero hindi na rin siya sinundan ni Lando. Sa kabilang dako, tinawag si Marco ni Engineer de la Peña sa opisina. Marco, may gusto lang akong sabihin, sabi nito. Ipinadala ng Chief Inspector ang report. Nilagay niya roon na kung hindi dahil sa'yo, baka may disgrasya na nangyari. Napayuo si Marco. Sir, hindi ko po ginawa yon para mapansin. Gusto ko lang po talagang maging maayos ang trabaho. Alam ko, tugon ng engineer. At yan ang dahilan kung bakit gusto kitang gawing safety aid ng site. Ipapadala ko na yung request sa head office. Karapat dapat ka roon. Nanlaki ang mata ni Marco. Ako po, pero bagito lang po ako. Hindi na ngayon. Pinatunayan mo nang kaya mong tumindig sa tama. Yan ang kailangan dito. Habang umuuwi, hindi maipaliwanag ni Marco ang nararamdaman. Masaya siya pero may halong lungkot. Parang may kulang. Habang naglalakad, napatingin siya sa calling card na nasa bulsa. Inilabas niya ito at tinitigan muli ang pangalan ng Chief Inspector. Engineer Roberto de la Cruz. Bulong niya. Kung totoo man to, kung may koneksyon tayo, sana makilala kita hindi lang bilang opisyal, kundi bilang tao. Hindi niya alam kung bakit ganun ang nasabi niya. Pero may kakaibang bigat sa dibdib niya habang naglalakad pa uwi. Kinabukasan, dumating ulit sa site si Chief Roberto, kasama ang bagong team ng inspectors. Pagbaba pa lang nito, agad lumapit kay Engineer de la Peña. Engineer, gusto kong makausap sandali si Marco de la Cruz. Halos lahat ng tao sa site ay nagtinginan. Si Romy na nakatayo malapit sa gate ay napahinto. Anong kailangan niya sa pagitong yon? Bulong nito sa sarili. Tinawag si Marco at nang lumapit siya, ngumiti ang chief. Kumusta iho? Hindi ko alam kung napansin mo kahapon pero pareho tayo ng apelyido. Tumango si Marco, medyo nahihiya. Opo, napansin ko nga po. Napangiti ang chief. Alam mo bang minsan may mga bagay na hindi nagkakataon lang? Sandaling natahimik si Marco. Sir, ibig niyo pong sabihin? Anak, mahina ngunit malinaw na sabi ng chief. Ako ang ama mo. Para bang tumigil ang oras, hindi makagalaw si Marco. Ang mga salitang iyon ay parang bumigat sa hangin. Popo, ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit ang chief at marahang pinatong ang kamay sa balikat niya.
Iniwan ko ang nanay mo noon hindi dahil gusto ko, kundi dahil kinailangan. May tungkulin akong hindi ko matakasan, pero araw-araw iniisip ko kayo. At nang marinig kong may Bagitong de la Cruz dito, nagdasal ako na sana ikaw ngayon. Hindi makapagsalita si Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, hindi ko alam ang sasabihin. Huwag mo akong tawaging sir, sabi ng chief na may ngiti at luha sa mata. Tawagin mo akong papa. Sa gilid ng site, nakamasid si Romy. Hindi makapaniwala sa naririnig. Anak pala ng chief inspector, bulong niya, habang unti-unting lumalamig ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang tapos na siya. Ang lahat ng ginawa niya kay Marco ay siguradong babalikan siya ngayon. At habang magkaharap ang mag-ama, ramdam ni Marco ang bigat ng damdamin na matagal na niyang kinikimkim. Galit, pagkalito at pagkasabik na magtanong kung bakit nangyari ang lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang tanging naramdaman niya ay katahimikan. Isang katahimikang puno ng pag-asa at isang panibagong simula para sa kanyang buhay. Pagkatapos ng nakakagulat na revelasyong iyon, halos hindi makagalaw si Marco. Parang huminto ang mundo sa paligid niya habang paulit-ulit na umaalingangwaw sa isip niya ang mga salitang binitawan ng Chief Inspector, ang kanyang sariling ama. Sa loob ng maraming taon, ang tanging alam niya ay lumaki siyang mag-isa kasama ang ina. Walang ama sa tabi niya noong mga panahong pinakanangangailangan siya ng gabay. Kaya ngayon, habang nakatayo sa harap ng taong nagsabi na siya ang kanyang ama, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Galit, tuwa, pagkalito, at isang kakaibang lungkot na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Tahimik ang lahat sa site. Walang kumikibo, walang kumikilos. Si Engineer de la Peña ay bahagyang napatingin sa kanila, halatang hindi rin makapaniwala sa naririnig. Si Romy, sa kabilang banda, ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang kumpiyansa. Alam niyang tapos na ang kanyang kapangyarihan sa site na iyon. Samantalang si Marco, nakatayo lang, hawak ang helmet sa dibdib, hindi makatingin ng diretso sa lalaking nasa harap niya. Hindi ko alam sir, o dapat bang tawagin kitang papa? Mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Ngayon mo lang po ba nalaman? O matagal mo na pong alam na ako ito? Lumapit ang chief, may luha sa mata. Matagal ko nang hinala, anak. Simula noong marinig ko ang pangalan mo sa listahan ng mga manggagawa rito, hindi ako mapakali. Pero ngayong nakita na kita, sigurado na ako. Napayuko si Marco at kahit gustuhin niyang maramdaman ang saya ng pagkakaroon ng ama, may hapding hindi niya mapigilan. Kung ganon, bakit niyo kami iniwan ni mama? Napahinga ng malalim ang chief. Hindi ko gustong mangyari iyon, anak. Nang panahon na yon, kailangan kong pumili. May kaso akong hinahawakan noon, malaking kaso ng katiwalian sa konstruksyon. May mga banta sa buhay ko at sa inyo. Kaya pinili kong lumayot. Gusto kong protektahan kayo ni mama mo. Pero araw-araw, nagsisisi ako. Bawat proyekto na nahahawakan ko, palagi kong iniisip kung nasaan ka, kung ligtas ka. Tumulo ang luha ni Marco. Hindi niya alam kung dapat bang tanggapin agad ang lahat ng iyon o manahimik na lang. Hindi ko alam kung madali lang patawarin kayo, pa. Mahinahon niyang sabi. Ang daming taon po ang lumipas. Tumango ang chief. Alam kong hindi madaling ibalik ang nawalang panahon. Pero hayaan mong simulan natin ulit, anak. Hindi bilang opisyal at trabahador, kundi bilang mag-ama. Sa di kalayuan, si Romy ay pilit na nagtatago sa anino ng mga poste. Narinig niya lahat ng pag-uusap at alam niyan sa sandaling iyon, ang lahat ng kasalanan niya ay lalabas na. Napaupo siya sa gilid, pawis na pawis, habang paulit-ulit na binubulong sa sarili. Tapos na ako, tapos na ako. Dumating si Lando at tiningnan siya. Romy, nakita mo? Ang batang inaapi mo, siya pala yung anak ng Chief Inspector. Pero alam mo, kahit hindi siya anak ng kung sino man,
Mali pa rin ang ginawa mo. Hindi sumagot si Romy. Tanging katahimikan lang ang lumabas sa bibig niya. Kinabukasan, bumalik sa site si Chief Roberto para sa opisyal na investigasyon. Kasama niya ang ilang tauhan mula sa City Hall. Kailangan nating suriin muli ang mga materyales at dokumento ng proyektong ito, sabi niya. Si Engineer De La Peña ay agad na tumulong, handang makiisa sa proseso. Nang tawagin ang pangalan ni Romy, halos hindi ito makalakad. Foreman Romy, mahinahon ngunit maring sabi ng chief, "Maraming salamat sa serbisyo mo, pero kailangan naming harapin ang katotohanan." Ayon sa mga nakalap na ebidensya, may mga irregularidad sa paggamit ng materyales. Ikaw ang pangunahing responsable rito. Namilog ang mga mata ni Romy. "Sir, hindi ako nag-iisa. May mga supplier din." "Oo," putol ng chief, "at lahat ng pangalan nila ay nasa ilalim na ng investigasyon. Pero ikaw ang may direktang responsibilidad dito. Ikaw ang namuno. At higit sa lahat, inapi mo ang taong hindi mo alam na siyang nadligtas sa proyektong ito." Hindi na nakapagsalita si Romy. Umagsak ang mga balikat niya at tuluyan na siyang napaupo sa lupa. Ang mga trabahador ay tahimik lang na nakatingin. Wala nang galit sa mga mata nila, puro awa na lang. Sa dulo ng eksena, lumapit si Marco at marahang nagsalita, "Kuya Romy, hindi ko ginusto na mapunta ka rito. Pero sana, ito na yung pagkakataon mo para baguhin ang mali. Lahat tayo may pagkakamali." Tumango si Romy umiiyak. "Pasensya ka na, Marco. Hindi ko alam na ganyan kakabuting tao. Pagkatapos ng lahat, sinuspinde muna ang operasyon ng site." Ngunit bago sila maghiwa-hiwalay, tinawag ni Chief Roberto si Marco sa gilid. "Anak, gusto kong magpasalamat, hindi lang dahil nailigtas mo ang proyekto, kundi dahil tinuruan mo akong muli ng halaga ng katapatan." Ngumiti si Marco. "Pa, salamat din po. Hindi ko akalaing ganito magtatapos ang lahat, pero sana po sa pagkakataong ito, hindi na tayo magkakalayo." Niyakap siya ng chief ng mahigpit at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Marco ang yakap ng isang amang matagal niyang hinanap. Lumipas ang ilang oras, unti-unting umalis ang mga tauhan ng City Hall. Naiwan si Marco sa gitna ng site, pinagmamasdan ang gusali. Ang dating lugar ng hirap at pang-aapi ay tila nagbago na ang anyo. Dumating si Lando at tinapik siya sa balikat. "Nakikita mo yan, Marco? Lahat ng hirap mo may bunga." Napangiti siya. "Oo nga kuya, minsan kailangan mo lang manindigan kahit nag-iisa ka." Habang lumulubog ang araw, alam niyang iyon ang simula ng bagong yugto sa buhay niya. Hindi na bilang bagitong inaapi, kundi bilang isang anak na muling natagpuan ang kanyang ama, at bilang lalaking natutong tumindig para sa tama kahit kanino paman. Pagkaraan ng ilang linggo matapos ang investigasyon, tuluyan nang isinara ang lumang proyekto. Ang mga trabahador ay pansamantalang inilipat sa iba't ibang site habang isinasagawa ang masusing pagsasaayos ng mga plano. Si Marco naman, bagamat nanatiling simpleng manggagawa, ay naging simbolo ng katapatan at tapang sa buong kumpanya. Lahat ay may respeto na sa kanya ngayon, at maging si Engineer De La Peña ay madalas siyang kausapin tungkol sa mga detalye ng seguridad at inspeksyon sa konstruksyon. Ngunit higit sa lahat, unti-unting binubuo ni Marco ang relasyon niya sa kanyang ama, si Chief Roberto de la Cruz, na ngayon ay mas madalas nang bumibisita sa kanya. Isang umaga, dumating si Chief Roberto sa kanilang barong-barong dorm. Hindi na siya nakabarong, kundi nakapolo lang, simple at magaan sa paningin. "Anak, pwede ba kitang makasama kumain?" tanong nito. Bahagyang natigilan si Marco, ngunit ngumiti rin siya at tumango. "Siyempre naman pa." Maghaharap silang kumain sa maliit na karinderya malapit sa site. Tila ordinaryong mag-ama lang. "Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang mga taon na nawala sa atin," sabi ni Roberto habang tinitingnan ang anak. "Pero kung papayagan mo,
Gusto kong bumawi. Hindi lang bilang ama, kundi bilang taong nagkulang. Tahimik lang si Marco sandali bago sumagot. Hindi madaling kalimutan pa pero marunong akong umintindi. Maraming gabi akong nagtatanong kung bakit niyo kami iniwan ni Mama. Pero ngayon naiintindihan ko na. May mga pagkakataon pala na kailangan mong lumayo para protektahan ang mga mahal mo. Napangiti si Roberto. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Marco ang bigat ng pangungulila sa mga mata ng ama. Salamat anak, sa tapang mo natutunan kong hindi lang pamagat o posisyon ang sukatan ng dangal ng tao. Tumango si Marco. Basta po, ayokong iba ang maranasan ng ibang trabahador. Gusto kong matutong mga siwa para walang maapi tulad ng dati. Napangiti ang ama. At yan ang dahilan kung bakit gusto kitang tulungan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng muling ayusin ang proyekto. Ang bagong plano ay mas ligtas, mas maayos at mas makatao. Sa pagkataong iyon, si Marco ay opisyal ng ginawang safety aid ng site, alinsunod sa rekomendasyon ng Chief Inspector. Lahat ng mga trabahador ay lumapit sa kanya para humingi ng gabay, hindi na dahil bagito siya, kundi dahil alam nilang marunong siyang makinig at magpahalaga. Marco, pwede bang pakitingnan yung scaffolding sa Block B? Tanong ng isa. Siguraduhin mo ring ligtas yung mga bagong kable. Tumango si Marco. Oo, titingnan ko agad. Dapat laging maayos bago tayo umakyat. Sa kabila ng lahat ng mga gandang pagbabago, may isa pang bagay na hindi pa ganap na natatapos. Ang issue kay Romy. Isang araw, bigla itong bumalik sa site. Payat na ito. Halatang matagal nang hindi nagtatrabaho. Marco, mahina nitong sabi, pwede ba kitang makausap? Napatingin si Marco, may halong gulat at awa. Kuya Romy, kamusta na po kayo? Lumapit ito at huminga ng malalim. Wala na akong trabaho mula nang matanggal ako rito. Maraming galit sa akin dahil sa ginawa ko. Pero gusto kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na lumubog sa maling landas. Tahimik lang si Marco at tiningnan siya ng diretsyo. Kuya, lahat naman tayo nagkakamali. Pero mahalaga yung marunong kang umamin at magbago. Tumango si Romy, may luha sa mata. Salamat Marco. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon kahit inapi kita. Pinigyan mo pa rin ako ng pagkakataong magpatawad. Pag-alis ni Romy, napatingin si Marco sa kalangitan. Siguro ganun talaga pa, sabi niya nang tawagan siya ni Roberto sa telepono. Hindi lang basta trabaho to para sa akin ngayon. Para na rin tong misyon na wala nang iba pang mapapahamak o maaapi. Sa kabilang linya, ngumiti ang ama. Anak, ipinagmamalaki kita. Ang pagiging leader ay hindi nasusukat sa sigaw o galit, kundi sa malasakit. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng panibagong inspeksyon kasama ulit ni Chief Roberto si Engineer de la Peña. Maganda ang ginawa niyo rito, Marco, sabi ng engineer habang tinipingnan ang mga bagong plano. Ang linis, organisado at higit sa lahat, ligtas. Mumiti si Marco. Kailangan po talaga, sir. Lahat tayo umaasa na matapos ang proyektong to nang walang aberya. At higit sa lahat, dagdag ni Roberto, itong gusaling to ay hindi lang itatayo para sa negosyo. Itatayo to bilang simbolo ng pagbabago. Kung paano ang isang trabahador, kahit baguhan, ay kayang baguhin ang sistema sa pamamagitan ng katapatan. Nang matapos ang araw, nilapitan siya ng mga kasamahan niya. Marco, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin mararanasan yung ganitong klaseng respeto. Ngumiti siya, sabay sagot, hindi lang ako to. Tayong lahat to. Lahat ng nagtatrabaho ng marangal, pantay-pantay tayo rito. Tahimik silang nagkamayan habang papalubog ang araw sa likod ng gusali na unti-unti nang nabubuo. Pag uwi niya sa dorm, tumawag siya sa kanyang ina. Ma, okay na po lahat dito. Nakausap ko na si Papa. Napahinto ang matanda sa kabilang linya. Anak, totoo ba? Opo ma, at gusto niyang bumawi sa atin. Narinig ni Marco ang mahinang pag-iyak ng ina. Matagal ko nang pinatawad ang tatay mo anak.
Ang mahalaga, buhay siyang bumabalik. Napangiti si Marco, ramdam ang init ng yakap kahit sa tinig lang. Basta po ma, hindi na po tayo maghihiwalay-hiwalay. Ipinapangako ko yan. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa labas ng dorm, tinitingnan ni Marco ang bituin sa langit. Tahimik siyang nagdasal ng pasasalamat. Ang dating bagitong pinagtatawanan, ngayoy naging inspirasyon ng mga manggagawa. Ang dating batang tahimik, ngayoy tinig ng katotohanan. At sa bawat hampas ng hangin sa kanyang mukha, dama niya ang presensya ng Ama, ng Ina, at ng Diyos na gumabay sa kanya sa landas na hindi man madali, ay nagdala sa kanya sa lugar kung saan tunay siyang naging matatag at marangal na tao. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang natapos ang proyekto. Matayog ang gusaling itinayo ng grupo ni Marco, simbolo ng pagsisikap, katapatan at pagbabago. Mula sa isang bagitong trabahador, ngayoy isa na siyang opisyal na kinikilala sa site at higit sa lahat, anak ng isang kagalang-galang na Chief Inspector. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilalang natanggap niya, nanapiling mapagkumbaba si Marco. Araw-araw pa rin siyang bumibisita sa mga kasamahan, nag-aabot ng tulong at nagtuturo ng tamang paraan ng paggawa sa mga bagong trabahador. Sa tuwing nakikita siya ng mga tao, hindi na siya ang tahimik na bagitong inaapi noon, kundi isang halimbawang dapat tularan. Isang araw habang nag-i-inspeksyon si Marco sa bagong site na sinimulan ng kumpanya, napansin niyang marami sa mga bagong trabahador ay kabado. Nilapitan niya ang isa. "Bakit parang lahat kayo tahimik ngayon?" tanong niya. "Sir Marco, kasi po may bagong foreman. Medyo estrikto, parang si Kuya Romy dati," sagot ng lalaki. Napangiti si Marco. Hindi masama ang istrikto, basta para sa tama. Pero kung may inaapi sa inyo, sabihin niyo lang sa akin, ha? Tumango ang mga ito. Sa sarili niya, alam ni Marco na kailangang maging boses siya nang mamatulad niyang minsang naging tahimik sa ilalim ng pang-aapi. Pagbalik niya sa opisina, nadatnan niya roon ang kanyang ama, si Chief Roberto, kausap si Engineer De La Peña. "Anak," sabi ni Roberto, "pinag-uusapan namin ng engineer kung pwedeng ikaw na ang mga siwa sa safety program ng buong kumpanya. Hindi lang dito sa site, kundi sa lahat ng proyekto sa rehiyon." Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Pa, ako? Pero hindi pa po ako ganong kabihasa." Ngumiti ang engineer. "Hindi mo kailangang maging perpekto, Marco. Ang kailangan dito, puso. At yan ang meron ka." Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. "Kung sa tingin niyo po ay kaya ko, susubukan ko. Pero gusto kong siguraduhin na sa bawat proyekto, maririnig ang boses ng mga trabahador." Nang gabing iyon, naglakad si Marco sa tapat ng gusaling tinapos nila noon. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng poste at ihip ng hangin ang kasama niya. Naalala niya lahat ang mga araw ng pang-aapi, ang mamasigaw ni Romy, ang pagod at ang sakit. Ngunit kasabay ng mga alaala, naroon din ang mga taong tumulong sa kanya. Si Kuya Lando, si Engineer De La Peña, at siyempre, ang kanyang ina na patuloy na nagdasal para sa kanya. Tumawag siya sa bahay. "Ma," sabi niya sa telepono, "natapos na po yung proyekto. Si Papa po, lagi na pong nandito, ayos na po lahat." Sa kabilang linya, narinig niya ang tinig ng ina na puno ng tuwa. "Anak, salamat. Hindi ko akalaing darating ang araw na maririnig ko yan. Ipagpatuloy mo lang ang kabutihan mo, ha? Iyan ang turo ko sa iyo noon. Huwag mong kalimutan." "Hindi ko po makakalimutan, ma," sagot niya habang pinipigilan ang luha. Kinabukasan, nagkaroon ng simpleng seremonya sa site para sa mga trabahador. Dumating ang mga opisyal mula sa City Hall, pati na rin si Chief Roberto. Sa gitna ng pagtitipon, kinawag ng engineer, si Marco, upang magbigay ng mensahe. "Maraming salamat po sa pagkakataong ito." Panimula niya, "Noon, isa lang akong bagitong walang alam. Pinagtawanan, pinahirapan, at minsan gusto ko nang sumuko. Pero dahil sa mga taong naniwala, natutunan kong ang pagiging trabahador
ay hindi kailanman mababa. Dito ko natutunan ang halaga ng marangal na paggawa. Sana, sa bawat haligi at pader ng gusaling to, maalala natin na pinatibay ito ng pawis at puso ng bawat isa sa atin. Palakpakan ng sumunod, at maging ang kanyang ama ay napayuko sa labis na pagmamataas sa anak. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Chief Roberto kay Marco. Anak, napakaganda ng sinabi mo. Alam mo, kung may dapat akong ipagmalaki, yun ay hindi ang posisyon ko, kundi ikaw. Ngumiti si Marco. Pa, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin matutunan kung gaano kahalaga ang katotohanan. At kung hindi dahil sa iyo, tugon ng ama, hindi ko maiintindihan kung gaano kahalaga ang kababaang loob. Niyakap niya ang anak, at sa mga mata ni Roberto, may mga luhang pilit niyang itinatago. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam na si Marco sa mga kasamahan. Ngunit bago siya umalis, may lumapit sa kanya, si Romy. Hindi na ito ang dating bastos at aroganting foreman. Magaspang pa rin ang kamay nito, ngunit ngayon ay puno ng kababaang loob ang mga mata. Marco, sabi nito, may trabaho na ako sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong humarap sa iyo, pero gusto kong magpasalamat. Kung hindi mo ako pinatawad, baka hanggang ngayon galit pa rin ako sa mundo. Mumiti si Marco at marahang itinapik ang balikat nito. Kuya Romy, tapos na ang lahat. Lahat tayo may bagong simula. Sana sa lugar mo ngayon, magturo ka ng tama. Marami kang kayang baguhin sa iba. Tumango si Romy. At sa unang pagkakataon, tunay na kapayapaan ang nakita sa mukha nito. Bago tuluyang umalis si Marco, tumingin siyang muli sa gusali. Salamat, bulong niya. Sa lahat ng pinagdaanan ko, dito ko natutunan kung paano maging matatag. Sa bawat ilaw ng bintana ng gusali, parang naroroon ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang hirap, ang tiyaga at ang pagbabago. Sa dulo ng araw, naupo siya sa ilalim ng poste at napatingin sa langit. Ma, pa, mahinahon niyang sabi, pangako ipagpapatuloy ko ang sinimulan niyo, hindi lang sa pangalan, kundi sa gawa. At sa tahimik na gabing iyon, ramdam niyang nasa tamang daan na siya, ang daang minsang tinahak ng isang bagitong pinagtawanan. Ngunit ngayon, siya na ang gumagabay sa iba, para huwag nang maranasan ang parehong sakit. Makalipas ang ilang buwan mula nang matapos ang proyekto, nanumbalik ang katahimikan sa araw-araw na buhay ni Marco. Hindi na siya ang bagitong tahimik na walang pumapansin. Sa halip, siya na ngayon ang taong nilalapitan ng mga bagong trabahador kapag may problema o kailangang gabay. Sa bawat site na napupuntahan niya, palagi niyang bitbit ang mga aral mula sa pinagdaanan. Ang halaga ng kababaang loob, ang katotohanang kailangang ipaglaban, at ang dignidad ng bawat manggagawang marangal. Madalas siyang i-assign ni Engineer De La Peña bilang tagapayo sa mga proyekto dahil sa disiplina at malasakit niya. Pero sa kabila ng mga pagbabago, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nagbago, at iyon ang lalong nagpatanyag sa kanya sa industriya. Isang umaga, habang nakaupo siya sa barandilya ng bagong tinatayong gusali, dumating ang kanyang ama. Hindi na ito nakauniporme ng opisyal, kundi nakasimpleng polo at maong. Anak, may magandang balita ako, sabi ni Chief Roberto habang may ngiting hindi maitago. Naaprubahan na ang proposal mo. Magkakaroon na ng mandatory safety training para sa lahat ng trabahador bago sila payagang pumasok sa site. Nanlaki ang mata ni Marco. Totoo po yun, pa? Ibig sabihin, hindi na mauulit yung mga nangyari noon. Tumango ang ama. Iyan mismo. Dahil sa ipinaglaban mo, nagbago ang sistema. Hindi mo lang nailigtas ang isang gusali noon, kundi ang kinabukasan ng mga trabahador sa buong siyudad. Napangiti si Marco at napatingala sa langit. Salamat po, pa. Hindi ko po ito magagawa kung hindi niyo rin ako tinuruan ng tama.
Habang naglalakad sila sa paligid ng site, napansin nila ang mga bagong mukha ng trabahador. Karamihan ay mas bata, puno ng pag-asa at kitang-kita sa kanilang mga kilos ang respeto kay Marco. "Sir Marco," sigaw ng isa, "salamat po sa libreng training. Ngayon alam na namin kung paano maiwasan ang disgrasya." Ngumiti siya at tumango. "Hindi lang kayo nagtatrabaho para sa pera. Tandaan niyo, bawat pako at simento may buhay na nakasalalay, kaya gawin natin ng buong puso." Sa gilid, napangiti ang kanyang ama. "Nakikita mo, anak, hindi mo na kailangang magpakilala. Ikaw na mismo ang inspirasyon nila." Nang gabing iyon, umuwi si Marco sa kanilang bahay sa probinsya. Kasama na niya ngayon ang kanyang ina, na tuluyan nang gumaling mula sa karamdaman. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng mainit na yakap ng kanyang ina. "Anak, iba ka na ngayon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi ng matanda habang pinupunasan ng luha. "Ma, kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na ako noon," sagot ni Marco. "Ang bawat dasal niyo po, yun ang nagpalakas sa akin." Naupo silang mag-ina sa labas ng bahay habang pinagmamasdan ang mga bituin. "Alam mo anak," sabi ng ina, "nung araw na sinabi mong may ama kang bumalik, umiiyak ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa saya. Kasi alam kong hindi mo na kailangang mag-isa. Ngayon, buo na ulit ang pamilya mo." Yumakap si Marco at tumugon, "Oo nga po, ma, buo na tayo." Ilang araw matapos iyon, pumalik si Marco sa syudad para dumalo sa isang pagpupulong sa City Hall. Ipinatawag siya ng mayor para kilalanin bilang isa sa mga natatanging kabataan ng lungsod. Habang nakatayo siya sa harap ng entablado, nakatingin sa kanya ang kanyang ama, ang ina, at mga kasamahan sa site. Ang parangal na ito, sabi ng mayor, ay ibinibigay sa isang lalaking nagpatunay na kahit simpleng manggagawa, kayang baguhin ang takbo ng mundo sa pamamagitan ng kabutihan at katapangan. Tinawag ang pangalan niya at habang inaabot niya ang plake, napatingin siya sa mga trabahador na nasa likod ng bulwagan. "Para ito sa ating lahat," sabi niya sa mikropono. "Para sa lahat ng pawis na tumulo, sa mga taong patuloy na lumalaban ng marangal, at sa mga piniling maging tapat kahit mahirap. Hindi ko kailanman akalaing mamayayari ito, pero natutunan ko, ang pinakamagandang tagumpay ay yung hindi mo hinahangad para sa sarili mo, kundi yung nakakatulong sa iba." Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ng isang batang trabahador. "Sir Marco," sabi nito, "gusto ko pong maging katulad nyo, o gusto ko pong maging engineer balang araw." Napangiti siya at marahang tumapik sa balikat ng binata. "Kaya mo yan, huwag kang matakot mangarap. Pero higit sa lahat, huwag mong kalimutang maging mabuti." Mula sa di kalayuan pinagmamasdan siya ni Chief Roberto, tahimik lang pero may halong tuwa at pagmamalaki sa mga mata. Nilapitan niya ito at sabing, "Pa, parang nakikita ko sa mga batang ito yung sarili ko noon." Tumawa ang ama, "At ako, nakikita ko sa iyo ang anak na hindi ko nakasama noon pero mas ginawang mabuti ang mundong ginagalawan ko ngayon." Kinagabihan, bago umuwi, tumigil si Marco sa tapat ng gusaling dati nilang ginawa. Inilapag niya sa gilid ng gate ang maliit na bulaklak at umupo sandali. Dito nagsimula lahat, mahinahon niyang sabi. "Dito ako natutong magpatawad, lumaban, at magmahal sa trabaho." Habang nakatingin siya sa ilaw ng gusali, naramdaman niya ang banayad na ihip ng hangin at tila narinig ang tinig ng kanyang ina at ama sa isip niya. Mga salitang paulit-ulit niyang tinatandaan. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtaas ng boses, kundi sa paninindigan ng puso. Sa gabing iyon, muling tumingala si Marco sa kalangitan, dala ang ngiti at kapanatagan na ang dating bagito ay tuluyan ng naging ilaw para sa iba. Lumipas ang halos 1 taon mula nang maparangalan si Marco bilang inspirasyon ng mga trabahador sa lungsod. Sa panahong iyon, patuloy siyang lumago, hindi lamang sa karera kundi sa pagkatao. Ang mga proyektong hinawakan niya ay naging halimbawa ng kaligtasan at integridad.
Sa bawat site na tinutukan niya, palaging umiiral ang disiplina, respeto at malasakit. Hindi na siya basta trabahador. Isa na siyang kinikilalang lider na pinagmumulan ng inspirasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Hindi siya lumayo sa mga taong kasama niya sa hirap. At patuloy siyang bumabalik sa kanilang baryo tuwing Sabado para tumulong sa mga kabataang nais matutong magtrabaho ng marangal. Isang araw, habang nag-iinspeksyon siya sa bagong proyekto ng kumpanya, tinawag siya ng sekretarya ng engineer. "Sir Marco, may bisita po kayo sa opisina." Nagulat siya nang makita si Lando, ang dati niyang kasamahan na unang naniwala sa kanya noong bagito pa siya. "Kuya Lando," sigaw niya sabay yakap dito. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Lando, may bitbit na envelope sa kamay. "May gusto lang sana akong ihingi ng tulong, Marco. Yung anak ko kasi, si Renz, gusto sanang magtrabaho rito bilang trainee. Wala pa siyang karanasan, pero masipag at matino yung bata." Napangiti si Marco at agad na tinanggap ang papeles. "Wala nang kailangang pakiusap, kuya. Basta anak mo siguradong may disiplina yan. Dalhin mo siya bukas para ma-orient ko." Kinabukasan dumating si Renz, kabado at tahimik, parang si Marco noon. Habang tinitingnan niya ito, parang nakikita niya ang sarili niya sa nakaraan. "Renz," sabi niya, "dito walang mababa, walang mataas. Lahat nagtutulungan. Kapag may mali, itama mo ng may respeto. At higit sa lahat, alagaan mo ang pangalan ng tatay mo." Tumango ang binata, halatang inspirado. Mula noon, madalas na niyang kasama si Renz sa site, tinuturuan kung paano basahin ang plano, mag-check ng sukat, at mag-ingat sa bawat kilos. Sa tuwing nakikita siya ni Lando, hindi nito mapigilang ngumiti. "Salamat talaga, Marco. Akala ko hindi na ako makakakita ng ganitong klaseng pamumuno. Dati, puro sigawan, puro takutan. Ngayon, respeto na ang umiiral." Samantala, patuloy ang magandang ugnayan ni Marco at ng kanyang ama. Tuwing weekend, sabay silang bumibisita sa mga probinsya para sa mga seminar tungkol sa safety standards. Isang gabi matapos ang seminar, habang nagkakape silang dalawa, nagtanong si Chief Roberto, "Anak, naisip mo na bang ituloy yung pag-aaral mo? Pwede kitang tulungan makakuha ng scholarship sa kursong civil engineering. Sa galing mo sa site, sigurado akong kakayanin mo." Natigilan si Marco. "Pa, matagal ko na pong pangarap yan, pero minsan naiisip ko baka hindi na para sa akin. Marami na po akong responsibilidad." Tumawa ang ama. "Ang pangarap, anak, walang ekspirasyon. Kung gusto mo, tutulungan kita. Ako mismo ang magbabayad ng tuition mo." Nang sumunod na buwan, opisyal na nag-enroll si Marco sa kolehiyo bilang working student. Sa araw, nagtatrabaho pa rin siya bilang safety aide at sa gabi naman ay nag-aaral. Mahirap pero kaya niya. Madalas siyang nakikitang nag-aaral habang kumakain ng tinapay sa site o nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw. "Sir Marco," sabi ng isang trabahador minsan, "bakit pa po kayo nag-aaral? Mataas na po kayo ngayon." Napangiti siya. "Hindi dahil sa gusto kong yumaman. Nag-aaral ako dahil gusto kong maging mas mahusay para sa inyo. Gusto kong maayos kong maipagtanggol ang karapatan ng mga tulad natin." Dahil sa dedikasyon niya, mabilis siyang nakapasa sa mga pagsusulit at nakakuha ng parangal sa paaralan. Minsan, dumalo ang kanyang ama sa recognition day. At habang inaabot ni Marco ang certificate, nakita niya sa mukha ng kanyang ama ang labis na tuwa. "Anak," sabi ni Chief Roberto matapos ang seremonya, "ngayon ko lang ulit naramdaman yung ganitong klasing saya. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong makitang matupad mo yung mga pangarap na minsan kong hindi na natupad." "Pa," sagot ni Marco, "kung hindi niyo ako tinuruan tuminbig para sa tama, baka hanggang ngayon bagito pa rin ako, natakot magsalita." Pagkalipas ng ilang buwan,
Natapos din ni Marco ang kanyang kurso at naging isang lisensyadong engineer. Ang dating bagitong trabahador, ngayon ay isang profesional na iginagalang sa larangan ng konstruksyon. Sa unang proyekto na siya mismo ang namuno, tinipon niya ang mga dating kasamahan. "Hindi ko kayo nakakalimutan," sabi niya sa harap nila. "Lahat ng natutunan ko galing sa inyo. Kaya sa proyektong ito, gusto kong ipakita natin sa lahat na kayang maging matagumpay ang mga manggagawang nagsimula sa hirap." Palakpakan ang sumunod at sa bawat ngiti ng mga taong nasa harapan niya, naramdaman ni Marco na natupad na ang pangarap niyang minsan ay tila imposible. Ang magtagumpay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tulad niyang nagsimula sa ibaba. Sa mga mata ng bawat trabahador na kanyang pinamumunuan, nakita niya ang sarili niyang dating nangangarap at sa mga ngiting iyon, alam niyang nasa tamang landas siya. Pagkalipas ng ilang taon, masasabing ganap nang nagbago ang buhay ni Marco. Mula sa pagiging bagitong trabahador, siya na ngayon ang isa sa pinakakilalang engineer sa lungsod. Hindi lamang dahil sa talino at galing niya, kundi dahil sa kababaang loob na hindi kailanman nawala sa kanya. Sa bawat proyekto na kanyang hinahawakan, lagi niyang inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa. Ang mga dating trabahador na kasama niya noong nagsisimula pa lang siya. Marami na ring umasenso. Ilan ay naging foreman, ang iba naman ay may sarili ng maliit na construction team. Pero sa tuwing binabalikan nila ang kanilang pinagmulan, iisa lang ang lagi nilang binabanggit. Si Marco, ang dating bagitong pinagtatawanan, na siyang nagturo sa kanila kung paano manindigan sa tama. Isang araw, habang abala si Marco sa opisina ng kumpanya, tinawag siya ng sekretarya. "Sir Marco, may bisita po kayo." Matagal daw po siyang hindi nakapunta rito. Paglabas niya, nagulat siya nang makita si Romy, ang dating foreman na minsang naging dahilan ng kanyang paghihirap. Matanda na ito, may puting buhok na at halatang tinamaan ng panahon. Pero bakas sa mukha ang tunay na pagbabago. "Marco," sabi nito, "narinig kong ikaw na raw ang bagong head ng safety division sa buong rehiyon. Gusto lang kitang kamustahin at magpasalamat." Napangiti si Marco at agad lumapit para yakapin ang matanda. "Kuya Romy, matagal ko na rin kayong hinahanap. Kamusta na po kayo?" Tumango si Romy at napatingin sa paligid. "Maayos na. Maliit akong proyekto ngayon sa probinsya. Tinuruan ko rin yung mga tauhan ko ng mga itinuro mo sa akin noon. Gusto kong marinig nila kung paano mo ako pinatawad dati." Nagkakatinginan sila sandali. "Wala naman talagang dahilan para hindi kita patawarin, kuya," sabi ni Marco. "Pare-pareho lang naman tayong gustong mabuhay ng marangal. Minsan lang natatakpan ng takot at galit ang tama, pero ang mahalaga, natututo tayo." Napangiti si Romy, bakas ang kapayapaan sa kanyang mukha. "Yan mismo ang gusto kong ipasa sa mga tao ko. Salamat, Marco. Hindi ko makakalimutan yung batang pinahiya ko noon pero tinulungan akong bumangon." Sa sandaling iyon, ramdam ni Marco na kumpleto na ang bahagi ng kanyang nakaraan. Wala na siyang hinanakit, wala na ring galit. Tanging pasasalamat na lang. Kinabukasan, dinala ni Marco ang kanyang ama sa lugar kung saan sila unang nagkakilala bilang mag-ama. Ang dating site na muntik bumagsak noon. Ngayon, isa na itong maayos na gusali na ginagamit ng lungsod bilang training center para sa mga trabahador. "Pa," sabi ni Marco habang tinitingnan ang gusali, "dito po nagsimula ang lahat. Kung hindi nangyari ang lahat ng yun, baka hindi ko natutunang tumindig sa sarili kong paa." Tinapik siya ng kanyang ama sa balikat. "At kung hindi dahil sa tapang mo, anak, baka hanggang ngayon walang nagbago sa sistemang matagal ng mali." Pumasok silang dalawa sa loob at nakita nila ang mga batang nagsasanay. Ang ilan ay nag-aaral maglatag ng bakal. Ang iba naman ay tinuturuang magbasa ng blueprint. Sa gitna ng silid,
May nakapaskil na larawan. Ang litrato ni Marco, nakangiti habang may hawak na helmet. May nakasulat na mga katagang, ang katotohanan ay pundasyon ng matibay na kinabukasan. Habang nakatingin si Marco sa litrato, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ko inasahan to pa. Hindi ko inisip na darating ang araw na magiging simbolo ako ng pagbabago. Hindi mo kailangang asahan, anak, sagot ng ama. Ang mga taong tapat sa puso nila, sila talagang gumagawa ng pagbabago kahit hindi nila hinahangad. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa labas kung saan naglalaro ang mga batang anak ng mga trabahador. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa, nakatingin lang sa mga gusaling itinatayo, nangangarap lang na balang araw ay makasama rin siya sa mga iyon. Ngayon, siya na ang dahilan kung bakit may mga batang nangangarap din. Lumipas pa ang ilang buwan at sa gitna ng kanyang abalang trabaho, dumating ang araw na muling itinanghal si Marco bilang isa sa mga huwarang anak ng bayan. Dinaluhan ng maraming trabahador, opisyal at estudyante ang seremonya. Sa kanyang talumpati, nagsimula siya sa tahimik na tinig. Noon, tinuruan ako ng buhay kung paano harapin ang hirap nang walang galit sa puso. Tinuruan akong tumindig kahit walang sumusuporta. At higit sa lahat, tinuruan akong magpatawad. Ang karangalan na ito, hindi ko tinitingnan bilang gantimpala para sa akin, kundi bilang simbolo ng pag-asa, na kahit sinong manggagawa, basta marunong magmahal sa ginagawa niya, ay kayang magtagumpay. Tumayo ang kanyang ama at ina, parehong may luha sa mata, habang pinapalakpakan siya ng buong bulwagan. Pagkatapos ng programa, lumapit si Renz, ang anak ni Lando, na ngayon ay isa ng ganap na engineer din. Sir Marco, sabi nito, gusto kong sundan ang mga yapak nyo. Gusto kong maging tulad nyo, matatag, marangal at totoo sa trabaho. Napangiti si Marco. Hindi mo kailangang maging ako, Renz. Gawin mo lang kung ano ang tama at huwag kang matakot magsimula sa mababa. Kasi doon mo matututunang pahalagahan ang lahat. Niyakap siya ni Renz at tumango. Salamat sir, dahil sa inyo alam kong may saysay ang bawat pagod namin. Sa pag-uwi ni Marco ng gabing iyon, tahimik siyang nakaupo sa jeep, bitbit ang helmet na ilang taon na niyang kasama. Habang tumatakbo ang sasakyan sa daan, tinitingnan niya ang mga ilaw ng mga gusaling itinayo niya. Bawat isa ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa mga pawis, dasal at pagtitiis ng mga trabahador. Napangiti siya at napabuntong hininga. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi lang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan bago ko ito narating. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama't ina sa terasa. Umupo siya sa tabi nila, tahimik lang. Tumingin sila sa bituin sa langit at sa pagitan ng malamig na hangin at katahimikan ng gabi, ramdam nilang buo na ang lahat. Ang dating bagitong inapi sa site, ngayon ay naging haligi ng dangal at pag-asa. Patunay na ang isang simpleng manggagawa, basta't marunong manindigan, ay kayang baguhin hindi lang ang sarili niyang buhay, kundi pati ang sistema ng mundong minsan ay naging malupit sa kanya.